Mapagpalang Tuesday morning sa inyo pong lahat, mga katots at mga ka-TFTD, at syempre po para sa ating paring pagninilay sa araw na ito, ang atin pong magiging tanong ay malinis. Yan, malinis. Ito po ang ating tanong sapagkat sa Ebanghelyo natin ngayong araw na ito na hango sa Ebanghelyo ni St. Luke chapter 11 verses 37 to 41 ay ito yung pangyayari na kung saan ang ating Panginoong Hesus pagkatapos na siya ay mangaral ay naimbitahan ng isang Pariseo na kumain sa sa bahay noong Pariseo, at habang siya ay kumakain, napansin ng mga Pariseo na hindi inobserve ni Jesus yung kustumbre na maghuhugas ng kamay o maghuhugas bago kumain. At alam ni Jesus ang loob ng mga Pariseo, kaya dahil alam niya na napansin ito ng mga Pariseo, ito yung sinabi ng ating Panginoon sa kanila. The Lord said to them, or to him, O you Pharisees, although you cleanse the outside of the cup and the dish, inside you are filled with plunder and evil. So yun yung gustong pansinin ni Jesus sa mga Pariseo, sapagkat sadyang ganun ay talagang kahit saan nating tingnan, hindi talaga magkatugma sa buhay ng isang Pariseo yung kanyang kalooban sa kung ano yung nakikita sa panlabas. Kaya nga, sa ibang bahagi nga ng Ebanghelyo ang pagkakahalin tulad ng ating Panginoon sa mga Pariseo ay they are like whitewashed tombs. Yung mga libingang puting-puti. Ang gandang tingnan sa labas, napakalinis, napakaputi, very immaculate ang dating sa labas. Pero, pag tinignan yung kalooban, ayun sabi ni Jesus dito, you are full of plunder and evil. So mga kapatid, ano yung hamon sa atin ngayon? Ano yung paalala sa atin? Kaya yung tanong po natin ay malinis. So, malinis ba talaga yung kalooban natin? Baka naman hanggang labas lang tayo. Labas lang yung kaaya-aya sa atin, labas lang yung magandang tingnan sa atin. Pero kapag sinuri natin ang ating kalooban, baka hindi ganun kaganda at kalinis kung ano yung nakikita sa atin sa panlabas. Kaya sana mga kapatid, ito yung mas pahalagahan natin. Kung ano yung nasa sa loob. Sabi nga doon sa isang libro, yung The Little Prince, diba sabi doon, what is essential is invisible to the eye. Yung kalooban, yung laman ng puso, yung laman ng isip, at yung laman ng ating dibdib. Ito sana yung pahalagahan natin. Bakit? Kasi kahit hindi ganon o anuman ang itsura ng labas, ito man ay kaaya-aya, ito man ay hindi kaaya-aya, kapag malinis yung kalooban, kapag dalisay at busilak yung kalooban, mga kapatid, kusa itong lalabas, kusa itong magmamanifest doon sa panlabas. Kung ano man ang itsura ng panlabas, pag maganda ang kalooban, ito yung magmamanifest. At higit pa itong magmamanifest kaysa doon sa nakikita sa panlabas. Tsaka mga kapatid, maaari pwede nating ma-deceive ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagpapakita ng maganda, pero yung kalooban naman ay hindi. Pwede nating ma-deceive ang ating kapwa. Pero mga kapatid, ito tandaan natin, we cannot deceive God, sapagkat alam ng Diyos yung laman ng ating kalooban. Kung tayo man ay nagpapakita ng maganda sa panlabas, pero ang kalooban natin ay hindi ganon, alam ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, yung sana ang pagsikapan natin, mas pahalagahan natin yung kalooban. Ito sana yung maging mas malinis kaysa doon sa panlabas. Well, mahalaga din naman yung panlabas, especially now, we always try to sanitize everything. Kamay, malinis lahat. Pero, ang maganda sana mga kapatid, mas isanitize natin. Let's always sanitize yung ating kalooban, yung ating puso, sapagkat yan ang mas mahalaga. Sapagkat dyan tayo tinitingnan ng Diyos. At sabi ko nga kanina, ano man ang itsura ng panlabas, kapag malinis ang kalooban, kusa itong makikita, kusa itong magmamanifest doon sa panlabas. Okay po, so mga kapatid, yung tanong, malinis? Sana mga kapatid, malinis. At pagsikapan natin laging malinis ang ating kalooban. Okay po, so syempre po, kaugnay pa rin ito, patuloy pa rin ang hamon sa atin na maging mga cyber missionaries. Patuloy tayong mag-evangelize
sa pamamagitan ng social media. So please like, share ang ating pong page. Ganun din po ang ating Instagram at Thought for the Day, ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing, at ang ating pong TikTok account na at Thought for the Day. At yun po, wala akong listahan ngayon ng mga greetings, pero ganun pa man, pagbati po sa lahat ng may kaarawan, anniversary, and special occasion po sa araw na ito. Prayers po and blessing sa inyong lahat sa inyong special na araw. Paghiling ng panalangin para sa lahat pa rin po ng apektado ng COVID-19, panalangin para pa rin sa kapayapaan sa bansang Ukraine, at panalangin para sa kapayapaan sa bansang Israel o tsaka dun sa mga neighboring countries po nila, ang Palestine and yung mga kalapit bansa nila. Kapayapaan po, at syempre kapayapaan sa buong mundo. At syempre, kung nananatili tayo at nagsisikap tayong mas pahalagahan yung kung ano yung kalooban, kung ano yung laman natin sa ating kalooban, ay di sigurado po ito, tayo pagpapalain at magigirin tayong pagpapala sa ating kapwa. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.